Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin yung common grace. Ano nga ba yung common grace? Na kung sinasabi rito na ito yung pinakang mabuti na awa or na grasya, na grace ng Panginoon. So 1 Corinthians chapter 9 at 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10 ang sabi rito. I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people, not all meaning of the people of this world who are immoral, or the greedy and swindlers or idolaters. In that case, you would have to leave this world. Sa Tagalog, sumulat ako sa inyo noon na huwag kayong makikisama sa mga immoral. Hindi ko tinutukoy dito ang mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Ang mga immoral, sakim, magnanakaw at sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil kung iiwasan ninyo sila, kinakailangan nyo talagang umalis sa mundong ito. So, yun nga sabi rito, na hindi natin kailangan daw iwasan yung mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos, na sinasabi rito na kahit na hindi natin sila kapatid sa pananampalataya, kahit na hindi sila naniniwala or sumasamba sa ating Panginoon, na hindi natin sila kailangan layuan or iwasan or kamuhian, something like that. So, punta tayo sa unang katuruan. Ito yung dahilan kung bakit. Unang teaching ang sabi rito, Hindi lang unang-una, common grace is for all people, while special grace is for Christians. So, yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, yung mga tao na hindi naman Kristiyano, hindi ibig sabihin nun hindi na sila mahal ng Panginoon. Hindi ibig sabihin nun walang nampake ang Panginoon sa kanila. Meron pa rin yung tinatawag na common grace. Tinatawag dito, kahit sinasabi dito na kahit na hindi kahit na hindi nananampalataya kay sa Diyos, pinagpapala pa rin ito ng Panginoon sa paanong paraan. So, for example, merong magsasaka. Yung isa doon naniniwala kay sa Panginoon, yung isa doon hindi naniniwala na may Diyos. Ang gagawin ng Panginoon, pareho pa rin sinisinaga ng araw. Pareho pa rin binibigyan ng Panginoon ng araw yung mga pananim nila. Pareho pa rin binibigyan ng ulan yung mga pananim nila. So, kumbaga, merong paraan, merong way, meron pa ring way ang Panginoon para i-bless sila, para gawan sila ng kabutihan. Kumbaga, para meron pa ring way na maramdaman nila yung pagmamahal sa kanila ng Diyos kahit na hindi sila naniniwala sa Kanya. So, common grace is for all people, while special grace is for Christian. Yung special grace ay ito yung maliligtas ka. Dahil Kristiyano ka, naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka kay Kristo, maliligtas ka. And yun nga, alam naman natin na para maligtas, kailangan mong maniwala kay Kristo. Pero hindi ibig sabihin nun, yung mga taong hindi naniniwala kay Kristo, wala nang pakialaman Diyos doon. Meron, yung tinatawag na common grace. Yun nga, gaya ng sabi ko, may mga tao na pinagpapala ng Diyos or nakaka-receive ng pagpapala ng Diyos kahit hindi sila naniniwala sa Panginoon. So, sa ikalawang teaching ang sabi nito, God uses both Christian and non-Christian for human flourishing. So, kumbaga, kahit na hindi ka Kristiyano, kahit hindi ka naniniwala sa Diyos, ginagamit ka parang instrumento ng Panginoon para sa kabutihan or para sa ikagaganda ng mundo. So, for example, may scientist, may doktor na hindi naniniwala sa Diyos. Pwede siyang gamitin ng Diyos para makadiskubre ng mga gamot na sa mga sakit. Ganun, pwede siyang gamitin ng Diyos na gawing instrumento para gumaling ng may sakit, para magpagaling ng may sakit, para mag-alaga doon sa mga may sakit. So, kumbaga sinasabi rito, hindi dahil Kristiyano ka, hindi dahil naniniwala ka kay Kristo, hindi dahil tagasunod ka ni Kristo, ikaw lang yung ginagamit ng Panginoon para pagandahin itong mundo natin. Hindi lang lahat ng tao, Kristiyano o hindi, ay ginagawang instrumento ng Panginoon para pagandahin yung ating mundo. So, kumbaga parehas tayo ginagamit para sa kabutihan.
Sa ikatlong teaching, ang sabi nito, Christian must collaborate with non-believers for the common good. So, hindi dahil porket Kristiyano ka, tapos yung kasama mo hindi, lalayuan mo na siya. Hindi porket Kristiyano ka, yung kasama mo ay hindi Kristiyano, wala ka nang pakialam sa kanya, ayaw mo nang sumama sa kanya. So, kumbaga hindi. Kasi, kailangan natin mag-collaborate na pwede tayong magsama. So, for example, merong musician. For example, merong banda. Ikaw, musician ka, naniniwala ka kay Kristo, Kristiyano ka, yung kabanda mo ay hindi naniniwala sa Diyos, hindi Kristiyano. So, in order na makabuo kayo ng magandang musika, in order na makabuo kayo ng magandang music, ng magandang tugtog, kailangan mong makisama. Kailangan mong sumama doon sa taong hindi naniniwala sa Diyos in order na makaproduce or makagawa ng maganda. So, yun yung sinasabi rito. Christians must collaborate with non-believers for the common good. So, sabi nga dun sa Biblia, sabi dun sa verse, 1 Corinthians 5, verse 9 to 9, verse 9 to 10, ang sabi dun, hindi porket hindi naniniwala sa Diyos, hindi porket hindi sumasampalataya sa Diyos, ay kakamuhi mo na, ay lalayuan mo na. So, punta tayo sa unang katuruan, application, sabi rito, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? So, unang-una, be sensitive to God's work through all people. So, ang Diyos, ang kabutihan ng Panginoon, hindi dapat natin yung kinakahon, hindi dapat natin yung sinosolo or kinukulong sa simbahan lang or sa mga taong naniniwala lang sa Kanya. Dahil ayun nga, tandaan natin na kahit na atheist yan, kahit na hindi yan naniniwala sa Diyos, pwede pa rin siyang gamiting instrumento ng Panginoon para gumawa ng kabutihan, para pabutihin itong mundo. So, for example, wag nating iisipin na, hindi naman yan naniniwala sa Diyos. Di ibig sabihin, hindi Diyos ang dahilan kung bakit siya gumagawa ng mabuti. So, mali yun. Mali yung ganong kaisipan. Na kahit na hindi naniniwala sa Diyos, kahit hindi sumasampalataya sa Diyos yan, ginagamit pa rin siya. Gagamitin pa rin siya ng Panginoon para gumawa ng kabutihan. So, yun lamang po. Sa ikalawang application, sabi rito, be thankful for God's common grace. So, yun, magpasalamat tayo sa common grace na ibinibigay ng Panginoon. Yung simpleng pagsikat ng araw, yung simpleng pag-ulan, yung simpleng makakakilala ka ng ibang tao, yun na yung common grace ng Panginoon. Yun yung binibigay niya sa lahat ng tao, mananampalataya niya o hindi. So, sa ikatlong application, sabi nito, be open to work with anyone for the common good. So, yun nga, sabi ko, be open. Hindi porket hindi mo kapatid sa pananampalataya, hindi porket hindi mo siya kapwa Kristiyano, wala ka nang paki sa kanya. Hindi mo na siya papansinin, ayaw mo na makapag-cooperate sa kanya. So, kumbaga yun nga, maging open tayo, mananampalataya o hindi. Kung makaka-produce ng kabutihan, kung magre-resulta ng kabutihan, makipagtulungan tayo. So, yun lamang po ang napakaraming natutunan sa araw na ito. Ang glory